sabi ng doktor, meron siyang, yun nga, rheumatic heart disease. Lumalaki yung puso niya. Tapos, nung inaano kami ng doktor na kailangan na siya i-confine kasi 10% lang ng puso niya yung gumagana. Parang anytime, any moment, pwede siyang mag-cardiac arrest. Nagtanong lang ako kay Lord, bakit siya? Another episode, another testimony. Welcome to Jars of Clay. Hi everyone, welcome back. So today's episode, sobrang special nito kasi this is not just a simple story, but this is a story of struggle, a story of identity, loss, surrender, and miracle na si God lang ang pwedeng gumawa. And I really believe na may isang tao ngayon na talagang kailangan marinig to. Let's welcome our guest for today, Ellie Pangilinan. Hello po. Balikan natin from the start. So what kind of little girl were you growing up? Growing up, kasi pito kami magkakapatid, so pangapat ako. Dahil parang middle child, so kailangan, para mapansin ka, kasi dami kayo parang kayong competition, kailangan nag-excel ka. So, ganun kami lumaki before. So, kailangan nasa honor ka, ganyan, para makikilala ka or para manonotice ka either ng parents mo or ng relatives, ganyan. Growing up then, broken family po kami. Parang, kinder. Nakatira kami sa bahay ng lola ko na sa side ng papa ko. Pero yung papa ko hindi siya totally doon. Parang nagsusupport lang siya financially. Pero kami. Ang kasama namin sa bahay is yung mama ko. Tingin ko naman parang sobrang kulay nung childhood mo kasi masaya pag maraming magkakapatid, diba? Yes. Parang aso at pusa. Lagi kayo magkakaaway. Pero parang nung bata kayo. Pero pag laki, yun pa rin parang nag-bond sa inyo. Kasi pag laki namin, wala na, hindi na ganun. Mas close kami, ganun. Ito naman yung sobrang nakakatuwa when it comes to your childhood. Kasi nakwento mo sa akin before na bata ka pa lang, alam mo na gusto mong maging nanay or mom. Yes. So, ikwento mo naman yon. Yeah. Dahil nga broken family kami, yung mama ko yung breadwinner. Parang lahat ng parang tingin ko sa kanya ng superhero siya. Lagi siyang nag-aalaga pa rin sa amin. Pito kami. Nag-aalaga sa amin sa umaga. Tapos sa gabi, nagtatrabaho siya. Night vendor siya sa Divisoria. So parang siya yung pinaka-idol ko. So, growing up, gusto ko parang maging katulad ko siya. Parang gusto ko maging nanay din ako na gano'n, na parang tulad niya, kaya niyang i-handle lahat. Kaya niyang maging nanay sa amin, tapos kaya niya din mag-provide. Yun, nakakatuwa yung pangarap mo kasi parang, di ba, yung mga tao ngayon, parang ang pangarap niya gusto maging successful sa buhay, ganyan. Pero sobrang nakakatuwa yung gusto mo talaga na maging nanay. So, habang lumalaki ka, dumating yung point na nagkaroon ka ng confusion about your identity. And you mentioned na you identified yourself as bisexual during that time. So, can you take us there? Nung lumalaki ako, kasi dahil nga parang wala talagang father figure, parang wala kang attraction sa opposite sex, di ba? Parang usually, growing up, meron ka mga crush, di ba? Parang kahit elementary days, wala akong, parang nare-realize ko nung lumalaki ako, wala akong ganung moment. Parang more on, nagkaka-crush ako sa babae, na-attract ako sa babae. Pero, meron ding times na nagkakagusto ako sa bading. Tapos sa tibo, pero sa lalaki hindi talaga parang hindi ko siya nakikitaan ng ganun. Growing up, ganun siya. Tapos siguro nakadagdag na din yung mindset ko na parang dahil nga broken family kami, tingin ko sa lalaki na before puro sila cheater. So hindi ko siya talaga parang nawala sa nilook forward na magkaroon ng siguro sa future na magkaroon ng karelasyon na lalaki. You know. Naintindihan ko yung habang lumalaki, nasa adolescence period, tapos walang tatay, parang iba din talaga kapag present yung father mo at may guidance galing sa daddy or sa father. During those times, gusto lang namin malaman kung meron ka bang hinahanap or may
Gusto mo ba ng acceptance? Gusto ba ng love or belonging? Or parang may something na parang emptiness sa heart mo na gusto mong punan with your identity na binigay sa sarili mo? Siguro more on acceptance or pagkilala. Kasi dahil nga broken family kami, kahit na nakikita namin yung papa namin. Pero nung mga bata kami, parang bawal namin siya lapitan. Ganon. Parang napaka-strict sa labas, hindi namin siya pwedeng personal lalapitan. Pwede lang namin siya parang makausap pag nasa bahay na siya namin. Pero pag sa labas, iba yung treatment niya sa amin. Parang hindi niya kami kilala pag nakakasalubong namin siya. Siguro dahil nung time na nag-aaral kami, meron siyang, hindi mo masabing kinakasama, pero yun yung reason kung bakit kami naging broken family. Meron siyang parang girlfriend, pero kasal sila ng mama ko. So when you look back now, ano yung nararamdaman mo para doon sa version na yon ng sarili mo? Siguro kung makikita ko kung makakausap ko or makikita ko yung dating ako nung bata ako, siguro bibigyan ko siya ng hug. Hug talaga. Kasi parang, nung ngayon lumaki, na-realize ko kung gaano parang sobra siyang nasasaktan nung time na yun. Kasi, nung time na very confused siya sa lahat ng bagay, yung identity niya. Kaya nahihirapan siya. Wala siyang mapagsabihan. Wala siyang taong parang mag-comfort sa kanya or wala siyang way para mag-reach out sa iba. Kasi parang feeling niya pag nag-reach out siya, makakadagdag ng problema or alalahanin either sa mama niya or sa mama ko or sa lola ko yung time na yun. So gusto mo siyang i-comfort? Comfort na parang sabihin sa kanya na kaya niya, may nagmamahal sa kanya. Tapos na yung pinagdadaanan niya ngayon, tatawanan niya lang paglaki niya. When was your first encounter with God? Nangyari ba to during the season na may binibigay ka na identity sa sarili mo or even before pa? Siguro, masasabi ko yung first encounter ko kay Lord is yung same time or same season kung saan ko naranasan yung parang greatest heartbreak ko nung namatay yung mama ko. Kasi nung namatay siya, dumating yung time na parang di na ako nagsisimba, either Catholic or parang di na rin ako nagpe-pray. Parang before kasi nung nagkasakit siya, sabi ko kay Lord, kahit mawala na ako basta okay yung mama ko, hindi siya magkasakit, okay, ma-survive niya yung sakit niya, okay na sa akin yun Kasi parang that time, nare-realize, naiisip ko, wala namang mawawala sa mundo pag wala ako Parang wala, okay lang, parang iikot pa rin yung mundo kahit mamatay ako. Pero nung time na yun, naisip ko, pag yung mama ko yung nawala, paano na yung mga kapatid ko? Paano na yung, paano sila mabubuhay? Pa din, may dahilan ng Lord na namatay yung mama ko. So, parang sobrang down ko, sobrang na-depress ako nung time na yun. Good thing, yung friend ko, high school friend ko siya, in-invite niya ako sa church nila. Parang ayoko pa nga nung una kasi sabi ko, nasa parang time pa ako na nadalamhati sa pagkawala ng mama ko. Pero dahil nga siya, parang persistent siya, kulit niya. May message siya, ako nasusundo sa'yo, punta ka sa bahay niyo, punta kita sa inyo, church ka, ganyan. Wala kang takas. Oo. Sabi ko, sige, sasama na ako. Di pumunta siya sa amin, nagsimba kami. Nung umatin ako doon, nakakaya pa kasi nasa unahan ako. Christian church na to. Christian church siya. Siguro to yung, church na inatinan ko after mga 1 year, 2 years ako hindi umatin sa kahit anong church. Umatin ako. Tapos, ang alam ko kami magsisimba. Yung friend ko napunta sa pinakaunahan. Kasi pala siya, drummer. Doon siya sa music ministry. So habang nagbe-praise and worship, ako, hindi ko alam kung paano ako magre-react kasi although
lumaki ako na nakikita ko na may gano'n, nagpa-praise and worship. Pero naiilang ako kasi nakikita ko sila, nagtataas sila ng kamay. May umiiyak, mayroong lumuluhod. Culture shock. Oo, culture shock. Mayroon pa nga ako na nung unang-una, parang sobrang iyak niya, nakaluhod talaga siya, iyak siya ng iyak. Sabi ko, parang feeling ko sa sarili ko, parang okay naman niya. Ganon yung nararamdaman ko nung time na yun. Tapos, nung preaching time na, ako pa din, nasa unahan pa din ako, wala akong kakilala. Hindi, nakikinig lang ako sa pastor. Tapos, yung sinasabi ng pastor, parang lahat, mula nung nagsimula siya hanggang matapos, sabi ko, ganoon, parang ako lahat yun. Parang para sa akin yun. Tukol sa akin yun. Parang lahat sumasaksak siya, gano'n. Sabi ko, doon ko parang na-encounter si Lord. Kasi sabi ko, hindi niya ako kilala eh. Pero lahat ng sinasabi niya, hindi naman niya, posible namang dahil sabihin sa kanya ng friend ko na, may friend ako, ganito siya, nag-ano siya ngayon, lahat ng sinabi niya related sa akin. Parang lahat yun patungkol sa akin. Kung yung ano yung nararamdaman ko, nararanasan ko nung time na yun. Kaya sabi ko, grabe yung Lord. Yun yung encounter ko sa kanya. Kasi parang, although matagal ko siya kilala, pero parang hindi ko naman siya nararamdaman before. O dahil hindi ko lang siya na pinapansin dati. Pero yung time na yun, na ano ko na, nandun, parang andun nga yung Lord. Naramdaman ko siya nung time na yun. Naramdaman mo talaga yung presence niya and alam mo na siya talaga yun. Yes. So, eto na nga, Ellie, yung turning point mo naman, pag-usapan natin. Then dumating na yung point ng life mo na you got pregnant. Can you bring us back to that moment? Ayun. Nung nabuntis ako, syempre, pa ako nung estudyante. Third year college. Tapos, ang nagpapaaral sa akin kapatid ko. Tapos, din ako, working student. So, parang, ang daming pumapasok sa isip ko. Yung school ko, sobrang lapit sa Quiapo. Yung kung saan, nandun yung parang accessible lang na, mabilis ka lang makakabili ng mga gamot. Para, pampalaglag. Pumasok siya sa isip ko na, what if, kasi parang, pa naman, sabi nila, pa lang naman yan, dugo eh. Wala pa naman yan eh. Sabi ko, pwede pang matanggal. Sayang naman kung magsastop ako or mag-ano ko. Pero, noon andun na ako, hindi ko siya magawang bumili. Kahit kayang-kaya mong bumili, hindi ko siya nagawa. Nung pag-uwi ko, parang, imbis na bababa na ako, hindi ako bumaba, dumiretso ako, umuwi ng bahay. Tapos doon parang kinausap ko si Lord. Na parang, hindi ko siya kaya kasi malaking kasalanan yun. Tsaka yung nangyari naman sa akin nung time na yun, parang kasalanan ko siya eh. Parang choice ko yun eh. So dapat yung mga choice ko, hindi ko dapat yun yung consequence ng pinili ko eh. Dapat papanindigan ko siya. Na yun yung parang greatest gift ni Lord sa akin. So you shared na doon nagbigay si Lord ng clarity sa'yo na you were created as a woman to bear a child. So how did God reveal that to you? Na-realize ko, yung time na yun na ba't ko pumasok sa isip ko magpalalag. Ito nga yung pangarap ko before. Yung bata ko na parang gusto kong maging nanay. Na gusto ko pag nagkaanak ako, para akong maging katulad ako ng mama ko. Na kaya kong i-handle na maging nanay at the same time maging provider, yung makita kong lumaki sila na maayos. Yung time na yun na nasa isip ko nun, sabi ko kay Lord, hindi ko paparanas sa anak ko yung mga naranasan ko before, yung mga pagkukulang sa akin ng magulang ko, hindi ko paparanas sa kanila. Yun yung parang magiging aral sa akin na dapat ganito ko siya palakihin. Praise God, kasi ngayon talagang alam mo na sa sarili mo that you're a woman and you're created in the image of God. Yes. But hindi rin naging madali yung journey mo. You also lost your partner during the pandemic. How did that season affect you? Napakalaki niyang, ng epekto niya sa amin, ng pamilya ko. Kasi, nung namatay yung partner ko, yung bunso namin, 8 months old pa lang siya, baby pa siya. Tapos, lahat ng anak ko, parang, makapapa sila. Nung time nga, nung parang i-reveal namin na namatay ni Papa, hindi ko alam kung paano ko explain. Kung paano ko sasabihin na parang may senaryo sa utak ko na baka hindi nila matanggap or magalit sila, man. Pero yung way ng sinabi ko, yung parang inano sa akin ng Lord ko, paano ko sasabihin sa kanila is, napagod lang yung papa nila.
Kasi pagod na siya. Kaya kinuha na siya ng Lord. Mainam din talaga yung parang lumalaki sila ng nandun kami sa Christian living, Christian church kasi hindi masyadong parang mabigat yung pero malaki yung impact niya kasi syempre iba yung pamilya na may tatay. Lalo na pandemic. Nung start ng pandemic, nasa office pa ako. Tapos hindi kami pwedeng umuwi. So parang pakiramdam namin nun kami OFW. Di ba tumatawag kami araw-araw. And sa kanila. Kasi apat sila, sa bahay lang sila kasama nung tita nila tsaka tito nila. Tapos buti na lang, I was given a chance na mag-work from home. Kasi grabe yung hirap. Akala lang nila before kasi nga parang ang galing naman niya, chill-chill lang siya, nang namatay yung asawa niya, ganyan. Hindi na alam na parang hindi lang ako nagkaroon ng time mag-grief. Parang hindi siya option. Kasi parang pag dumating yung time na parang mas nag-focus akong magdalamhati, ano naman yung mga anak ko. Pero kumusta naman, Ellie, yung relationship mo kay God that time? Na-shake ba? Or mas lalo pang naging lumalim yung relationship mo sa Nung time na yun, pinarealize ng Lord sa akin na may mga bagay na nangyayari sa buhay ko na may reason. May reason siya pero hindi mo pa alam kung bakit. Pero yung ko kay Lord, pangako kay Lord, nag-ano ko ng covenant kay Lord. Sabi ko, Lord, kasi ako na lang to mag-isa na lang ako Paano ba magpalaki ng 4 na anak, puro babae pa ng ako lang. Siyempre, sa ibang pamilya, usually, pag ganun, nakakahiwa-hiwalay ng mga bata. Meron nga, naalala ko, nung may mga kamag-anak ko, kukunin ko na lang muna si ganito, yung panganay mo, para hindi ka mahirapan. Tapos meron akong kapatid na gusto kunin yung pangalawa. So, para mas madali ko i-handle. Pero sabi ko kay Lord, nag-ano ko ng covenant kay Lord na lahat ng bagay na gusto niyang gawin ko, gagawin ko. Kung gusto niya ako mag-serve, gusto niya ako, basta pag tinawag niya ako, lagi ako magkakaroon ng time para sa kanya. Basta siya na bahala sa aming mag-iina. So, sobrang nakaka-bless naman yung pag-full surrender mo kay God. And naalala ko, yung base sa sinabi mo, may naalala ko na sinabi ng isang preacher na si Lord, hinahayaan talaga na humantong tayo sa rock bottom kasi siya yung rock natin. So, siya yung strength natin. So now, you're serving the church. How did serving God become part of your healing? Binibigay ko kay Lord yung paghihirap na meron ako. Yung pagod, yung sakit. Parang after ko ibigay yung lahat ng bigat na meron ako, pag nag-let go ka kasi parang binigay mo kay Lord, gumagaan lahat. Yun nga, yung nagsiserve ka, di ba? Dala-dala mo pa yung 4 na anak yes mo. Po. Yes po. Parang after work, every time, either kasi, yung usual namin na routine, Saturday, Sunday. Parang every Saturday, Sunday, talagang lahat kami, pamilya, nasa church na kami. Pag ibang araw, either meron kaming parang special event or meron kaming ministry ng ibang araw, kasama ko pa rin sila. Kahit umaga pa siya or kailangan naming overtime sa ginagawa namin sa church, talagang lagi ko silang kasama. Lagi silang involved dun sa pag-ministry na meron ako. Kahit na parang nangungulit lang sila or nakukulit lang na nandun lang sila sa background, parang gusto ko lagi silang involved. So, nakaka-bless kasi yun talaga, Ellie, yung pagiging totoong ilaw ng tahanan. We cannot be an ilaw ng tahanan on our own, but si Lord talaga, siya yung totoong light ng para sa mga anak natin. And vessel lang talaga tayo. And maganda na nilalapit natin sila kay God. Isa sa pinaka-powerful part ng life story mo, your daughter, Miracle Joy, nagkaroon ng serious condition siya. And she was diagnosed with rheumatic heart disease. And 10% na lang nung heart niya ang nag-work. As a mom, pwede mo ba kaming i-walk through during that season of your life bilang nanay? Yes po. Way back, 3 years ago, mga grade 4 pa lang yung pangalawa ko, si Miracle Joy. Parang masakit lang yung paa niya.
Then, parang nilagnat siya. So ako, syempre, siguro sabi ng iba ang OA naman. Bakit papa-check up mo agad? Sumakit lang yung paa. Nung pina-check up ko siya, then after namin magpa-laboratory, lahat-lahat, na-check yung ano niya, sabi ng doktor, meron siyang, yun nga, rheumatic heart disease. Lumalaki yung puso niya. Tapos, nung inaano kami ng doktor na kailangan na siya i-confine kasi 10% lang ng puso niya yung gumagana. Parang anytime, any moment, pwede siyang mag-cardiac arrest. Yung utak ko nun parang, bakit ganun? Parang wala naman yung bakit? Ganun yung Anong tanong ko. exact na naramdaman mo during that moment? Siguro nasaktan. Yung pain nandun. Kasi parang yung lagi kong prayer sa gabi na parang, Lord, kahit na wala kaming pera or kahit na hindi na ganun kaganda yung namin, basta yung mga anak ko safe, walang may sakit, ganun. Lagi kami magkakasama. Yun lang yung lagi kong prayer eh. Parang yun yung pangako kay Lord na parang siya na yung bahala sa amin. Pero ba't ganun? Nung time na yun, inaano kami ng doktor na ipa-confine na siya. Yung mindset ko, syempre as a nanay, gusto ko siya ipa-confine. Pero yung time kasi parang kakatapos na ng pandemic. So kailangan yung bantay niya, isa lang, hindi mawawala, yun lang. Nagtatrabaho ako. So, yung isip ko nun, nahahati na paano sino magbabantay sa kanya. Tapos, kailangan ko magtrabaho. So, praise the Lord, yung kapatid ko pumayag siya magbantay. Dapat, sa lang siya sa normal lang siya na room, parang imo-monitor lang. Tapos, after nung mga, parang nilaboratory siya ulit sa ospital, na-ICU siya. Nasa ICU siya kasi nga, yun nga, sabi nga na 10% na lang yung gumagana. Tapos, anytime pwede siyang mamatay, pwede siyang mag-cardiac arrest. So, pinapirma ako ng waiver na yung parang sa i-resuscitate kung gusto ko daw ba ganyan. May naramdaman ka bang tampo or nagalit ka ba kay God during that time? Nagtanong lang ako kay Lord, bakit siya? Parang all of people, bakit siya? Yun yung lagi kong tanong kay Lord, parang gano'n, ba't ang sasama, pero Healthy diba, sila. ang healthy nila, wala silang ganong sakit. Parang yun yung naging question ko kay Lord, pero hindi ko namang hindi ako nagtampo kay Lord. Kasabi ko kasi sa doktoran, malapit lang naman po yung hospital din sa bahay namin kasi naka-work from home ako. Pwede po akong tumakbo anytime. Paano pag in the process na papunta ka, hindi mo na naabutan yung anak mo? Yun yung sinabi ng doktor sa akin. Kaya yung prayer ko nun, after ko makausap yung doktor, sabi ko, Lord, binibigay ko sa iyo yung buhay ng anak ko kasi sa iyo siya galing eh. Regalo mo siya sa akin eh. Kung kukunin mo na siya, okay lang naman. Kunin mo na siya, huwag mo siyang pahirapan ng sobra. Yun yung prayer ko kay Lord, yung pakiusap ko kay Lord kasi kawawa naman siya, napakabata pa niya para maranasan yung ganong hirap, yung sakit. Paano mo na encounter yung pagkilos ng Panginoon during that time? After ng prayer mo rather? Nung time na yun, dahil nga hindi pwede magpalit ng bantay, yung namin ng anak ko, naka-video call lang kami using nandun yung tito niya. So, kinakausap ko siya, kahit siya, naka-oxygen siya, tapos naka-monitor yung sa heart rate niya. Kung pagod na siya, kasi parang yun yung namin parang yung call namin ng mga anak ko, pag mayroong namamatay, kakilala or bakit siya namatay? Sabi ko kasi pagod na siya. So, tinanong ko siya kung pagod na siya. Tapos yung sagot niya sa akin, na hindi pa daw siya pagod. Hindi daw siya pwedeng mapagod kasi ayaw niya daw akong iwan. Yun yung talagang nakakaiyak nung time na. Tapos nakakatawa kasi yung time na yun sinabi niya sa akin na hindi siya hahayaan ng Lord. Na naniniwala siya na si Lord yung magpapagaling sa kanya. Tapos lalo ko na naging grateful na parang buti na lang pala parang habang nag-serve ako kasama ko sila kasi yung mindset niya bilang bata nakayanan niya yung ganong sakit niya tapos ganon yung mindset niya na hindi siya papabayaan ng Lord. Parang nung time na yun kahit na sabi mong may faith ako kay Lord, mas umano ko sa faith na meron siya. Yun yung pinakawakan ko, yung doon ako tumayo doon sa sinabi niya na hindi siya ahayaan ng Lord, na papagalingin siya ng Lord. Totoo talaga, Ellie, na yung faith can be shared, but it's also parang personal and intentional. So, that time, yung anak mo yung nag-share ng faith niya sa'yo, parang nilid ka din niya na talagang maniwala talaga kay God. Yes, nakakatawa na ko kasi dati, parang pag may nagtatanong anong pangalan niya,
Pag tinatanong, Miracle Joy, bakit? Ano ba? Meron ba siyang Hindi, normal siya. Wala siyang sakit nung baby siya. Normal. Tapos ngayon sabi nung, na-realize ko, kaya ganun yung pangalan niya. Kasi mabubuhay pala siya. Parang siya yung living testimony ng pangalan niya. Na talaga siya yung miracle. Nakakatuwa kasi andito tayo and we are so glad na talagang kahit na nagtitake pa siya ng maintenance, sabi mo nga, 'di ba, hindi mo makikitaan si Miracle Joy na meron siyang sakit. Na Yes. Parang sobra ng laki ng niya, after 3 years o after niya ma-hospital, ang laki ng improvement niya na parang siya sabi ng doktor na 10% any moment mamamatay. Na doon mo nakita yung promise ng Lord. Kagalingan, nararamdaman mo sa kanya. Nagtatake man siya ng maintenance ngayon para sa niya, high blood tsaka sa puso. Pero hindi mo po, parang normal pa rin yung yung buhay niya bilang bata. That alone is a miracle. And papaano na-change nun? Tingin mo ba mas tumindi pa yung faith mo because of that experience? Yes po. Kasi parang doon ko na totoo yung pangako ng Lord sa akin. Di ba yung covenant, doon ko na parang binigyan ako ng chance ng Lord na mag-look back na ano ba yung pinangako ko. Tapos yung inano ko sa kanya yung covenant namin na siya yung bahala. Amen. Parang dahil binigay ko yung buhay ni Miracle kay Lord, siya na yung bahala sa kanya. Tapos siya na yung maging bahala sa aming mag-iina. So, let's proceed naman sa life verse mo. Ano yung pinangahawakan mo since nung nakilala mo si God until now? Parang every chapter, every season ng buhay ko, meron akong life verse. Pero yung parang pinanghawakan ko na siya, na ito talaga yun, parang ito yung para sa akin. Yung sa Proverbs, yung trust with the Lord with all your heart and do not lean with your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Since favorite life verse mo yon, how did God carry you through that life verse? Paano ka dinala ng Panginoon through that life verse? Dahil sa mga nangyari sa pinagdaanan ko, parang na-realize ko, pinarealize sa akin ng Lord, na pag yung tiwala mo kay Lord nandun, yung trust mo sa Kanya, parang same with yung kwento sa Bible about sa mga alagad ni Jesus, tapos siya yung tulog. Tapos yung mga alagad niya natataranta na kasi binabagyo na sila. Pinapasok na sila ng tubig pero si Lord tulog lang. Na parang pag nagtiwala kay Lord, yung buhay mo, pagdadaanan mo lang yung bagyo, yung mga alon ng buhay, yung hangin. Pero pag yung tiwala mo na kay Lord, kaya ni Lord patahimikin yung bagyo na dinadanas mo. Parang basta pag nandyan si Lord sa'yo, dumadanas ka man ng bagyo, hindi mo siya katatakutan . Pag mo yung trust mo kay Lord, dadaan lang yan. Pero hindi ka niyan matitibag, hindi ka niyan magigibag pag na kay Lord ka. And always merong leading, no? Yes. Talagang hindi ka hahayaan ng Panginoon na lumubog, hindi ka hahayaan ng Panginoon na ma-lost, hindi ka hahayaan ng Panginoon na ma-stumble. So, praise God. For those watching right now, especially yung mga confused about their identity or going through loss or nawala ng faith, what would you say to them? Dun muna sa naghahanap pa ng identity or nagbibigay ng identity sa sarili nila or ina-accept yung identity na binibigay ng mundo sa kanila. What are you going to say to them or your message to them po? Sa mga tao na parang hindi nila alam or hindi sila sure kung ano ba sila, kung hindi nila kayang i-identify yung sarili nila, yung mapapaya ko lang, yung hanapin natin si Lord. Unahin natin si Lord kasi sa pinagdaanan ko, parang pag mas lalo mong hahayaan mong maano ka ng mundo, parang mas lalo mong kang malulos, lalo mong di makikilala kung ano ka at kung sino ka, tsaka yung purpose mo sa mundo kung bakit ka nandito. Pag hinanap mo si Lord, pag si Lord talaga yung hinanap mo, tsaka inuna mo, malalaman mo kung ano ka talaga . Hindi ka na magkakaroon ng confusion, hindi ka hindi mo mararamdaman na parang walang kwenta or walang sense yung buhay mo kasi bibigyan ka niya ng guidance, ng provision, tsaka conviction kung ano ba dapat yung
ano ka ba dapat? Ano ba dapat yung gawin mo? Ano ba dapat yung ginagawa mo bilang nilikha tayo ng Lord? Kung ano yung purpose natin sa buhay is to serve. Di ba? Parang dun sa sinabi mo, know your creator and you will know who you are. Yes po. And your creator is the only one who can define you. Diba? Yes. So, yun. Praise God. Doon naman sa mga parang nawawala na ng pag-asa, parang gusto na nilang i-end yung life nila, mga gano'n. Ano naman yung gusto mong i-advise sa kanila? Sa mga taon na nakakaranas ng depression, ng anxiety, kaya nakakaisip po ng magpakamatay, pag ganun na yung nararamdaman nila, hindi masamang mag-reach out sa ibang tao. Or kung hindi natin kaya sa ibang tao, kasi feeling natin ma-judge tayo, hanapin natin si Lord. Si Lord talaga. Sabi nga naalala ko yung kwento ni Elijah, nung gusto niya nang mamatay, parang ayaw niya na. Tapos binigyan siya ng Lord ng ng kapahingahan, ng comfort. Diba? Doon natin malalaman, ma-experience yung comfort na hinahanap natin sa Lord. Huwag nating hanapin yung value natin sa ibang tao kasi pag sa ibang tao natin hinanap yung halaga na gusto natin or yung love na gusto natin, parang madidisappoint tayo eh. Dapat kay Lord mo hanapin kasi si Lord, grabe yung love na meron siya sa atin. Pag naiisip niya magpakamatay, isipin mo kung gaano binigay ng Lord yung buhay niya sa krus para lang ma-save ka, kung gaano kanya kamahal, gaano kamahal ni Father God kasi hinayaan niya yung anak niya, yung pinakamamahal niyang anak na iligtas tayo sa pamamagitan ng krus. What more pa, ikaw na feeling mo walang nagmamahal sa'yo, sana ma-realize mo or maranasan mo or maramdaman mo yung pag-ibig ng Lord sa buhay mo para ma-realize mo na hindi mo kailangan yung ibang tao i-define ka bilang yung halaga mo kasi yung pa lang na may namatay para sa'yo na hari pa siya, di ba? Doon mo malalaman na very valuable ka, na talagang mahal ka, kamahal-mahal ka. Amen. So, sa panahon ngayon, Ellie, na ang daming mga sinasabi na parang yung truth mo, ipaglaban mo. Truth mo, truth ko, ganyan. Pero yung truth na pinanghahawakan mo, pwede bang i-share mo sa kanila? Anong truth ba yon? Yung tanging truth lang na pinanghahawakan mo bilang isang Christian? Kasi maraming definition yung ibang tao eh. Parang may kanya-kanya tayong definition ng totoo eh, ng katotohanan eh. Pero kung gusto mo ng totoo talaga, nasa Bible yun. Kasi pag nagbukas ka ng Bible, walang bagay doon na kasinungalingan eh. Lahat ng nandun, galing yun sa Lord. Salita yun ng Lord. So kung ano man yung hinahanap mo sa buhay mo, katotohanan man, acceptance, or kahit ano pa yan, pagmamahal, kung gusto mo ng madaling paraan kung paano mo siya magbukas tayo, magbasa tayo. Doon natin kasi ma-experience yung love. Kaya yung pagtugon ng Lord sa atin. Parang pag nakakaranas ka ng man sa buhay mo, anxiety or ano man, pag magbukaklat tayo ng Biblia kasi andun sa libro na yun lahat ng kasagutan na hinahanap mo sa buhay mo. Amen. Yung word ni God, yun talaga yung katotohanan. And of course, yung word ni God is si Jesus yun, di ba? Because He's the Word, di ba? In the beginning, there was Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Si Jesus talaga yung truth natin. Kasi sinabi niya din sa Bible na, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, yun talaga yung pinangahawakan natin na kahit anong mangyari, sa Kanya lang talaga tayo kakapit. And ngayon naman, Ellie, ano yung pwede mong i-advise or i-message sa mga parents na pinaglalaban yung mga anak nila either sa sakit or kung ano man ang sitwasyon? Tayuan natin yung faith na meron tayo, na tayo bilang anak ng Diyos, na alam natin na yung mga anak natin is regalo ng Lord, gift from God. So, kung galing sila sa Lord, ibig sabihin, yung dala nila sa atin, parang, di ba, yung happiness, yung kung may pinagdadamas na may sakit man sila or pag binigay mo kay Lord, yung sakit nila, at mararamdaman mo yung
kapayapaan, yung peace of mind. Tapos pag kinlay mo talaga na yung bagay na pinagdadaanan mo ngayon, either sakit man yan, at binigay mo yan, tinaas mo sa Lord yan, ng buong puso mo, si Lord na yung bahalang magbalik sa'yo. Tsaka yung laban or yung fight, hindi talaga natin gagawin mag-isa. Yes, laging Kasi nandun si Lord. Laging nandun Sa si lahat Lord. ng laban. Yung buhay natin, race yun eh. Race yun sa pagsunod sa Lord. Sunod sa Lord. And nakakatawa kasi 'di ba, all our battles are His. Siya talaga yung lumalaban din para sa atin, 'di ba? And Jesus is a victorious God, Amen. 'di ba? And talagang dinala niya na lahat sa cross 2,000 years ago. And kailangan lang talaga natin magkaroon ng faith and trust sa Kanya bilang mga nanay. Ayan. Your story, Ellie, is a reminder talaga that God really restores identity. And God heals, God fights for your battles, and God still perform miracles sa buhay mo. And know na yung buhay mo, yung life testimony mo, it's an encouragement, an inspiration, a motivation from the Lord. Thank you so much for being with us. Thank you din po. And, ayun. To everyone watching, kahit gaano kagulo ng season ng buhay mo ngayon, don't you worry, kasi kilala ka ni Lord. At ang tanging gagawin lang natin ay kilalanin din siya. And surely, magkakaroon talaga tayo ng pag-asa. Thank you for watching, and your story is not finished yet. See you next episode. Bye!